At nandito na naman tayo ulit 'no, sa ating segment na no contact update. So yun nga mga babes 'no, alam niyo naman yung ating drill 'no, puwede niyong i-pause ang video na 'to para i-set ang intentions ninyo at isipin yung person na curious kayong malaman kung may feelings ba siya for you or kung meron pa ba siyang gustong sabihin sa'yo or may gagawin pa ba siyang kahit na anong actions 'no, patungo sa'yo 'no or what or kung ano mang ginagawa niya ngayon 'no, 'yan yung ating aalamin 'no. Alam niyo naman, ito ang takbuhan 'no ng mga curious na kagaya ninyo. Yung iba kasi curious lang 'di ba? So, tara na dito mga babes at alamin na natin 'no ang tungkol sa person na ito na wala kayong contact ngayon. So, let us see. Archangel Michael Angel Guides, maraming salamat. Hi pala sa ating mga new viewers. My name is Yan. Returning Eastern buyers. Uy, unti-unti na bumabalik yung boses ko, no? Kakainom to ng luya, no? With lemon. Yan, no? Very soothing sa lalamunan, no? Nararamdaman kong pabalik na ng pabalik ang aking voice. Okay? Any informations related with this person na no contact or separated si collective? Any possible actions, movements? May feelings pa po ba? Iniisip pa po ba niya si collective? Ano pong meron dito? Alam mo, nafe-feel ko ang daming energies na involved dito. Parang hindi lang dalawa. Dami. Ano kaya yun? Wait lang. So we have here the Jack of Diamonds, the Star. Judgment, Ten of Spades, Six of Diamonds, the Emperor, Ten of Clubs. Could be seeing a lot of tens or maybe this person here pero hindi siya awakened sa mga ganyan, repeating numbers, mirroring numbers, pero pwedeng ikaw yung nakakita niyan. Five of Hearts, no? Ikaw yung nakakita ng repeating numbers, mirroring numbers. Ano ba yun, Miss yan? Kunwari, 1221 or 10-1, diba? So, mga ganong klase ng energy. Eight of Clubs, Ten of Diamonds, another 10, we have triple 10, Seven of Diamonds. Hmm. Yeah, kung sino man 'tong person na 'to 'no, na lumalabas dito sa inyong reading 'no, in-involve kayo na 'to sa third party situation. Okay, nakikita ko dito kaya pala ang daming energies. Okay, nakikita natin dito ang presence ng Five of Hearts right in here. And we also have here 'no, Ten of Clubs 'no, and supporting 'no, na mga details, judgment, and the Ten of Diamonds. Ano yun, Miss Yan 'no? Okay, pinipigilan 'no, ng family, ewan ko, family or parang family na mga friends 'no, or mga pinagkakatiwalaang people ng iyo rito 'no, na person dati 'no, pinaghihiwalay silang dalawa ng third party. Yan 'no, kung sino man yun na mistress, kalokadidang 'no, or someone else na naipalit niya over you, pinaghihiwalay ngayon silang dalawa 'no, hindi sila pinagtatagpo, hindi sila rito pinagkikita 'no, tutol rito mga babes 'no, ang kanya rito mga magulang, parents 'no, or pati mga kaibigan niya rito, best friend niya rito, yung parang may energy pa dito na, "Sige pre, kapagka tinuloy mo pa yung pakikipagkita mo diyan sa third party, hindi na kita kakaibiganin, FO na tayo 'no." Kasi nagtatanong, ano yung FO, Miss yan 'no, yun ba yung lumilipad sa langit 'no, alien? Hindi. UFO yun? O kaya isa na namang joke na maalam. FO means friendship over, yan 'no. So nakikita natin dito 'no, na isa na namang kaalaman, tagal-tagal na nun, isa na namang kaalaman. So nakita natin dito 'no, na na-discover with the Ten of Clubs 'no, ng mga
tao sa paligid niya kagaya ng family niya at ng mga kaibigan niya dito 'no, na may ugaling hindi kagandahan yung third party kaya pinaghihiwalay na sila 'no at nakita ko rito na walang respect ang third party 'no sa family, especially sa parents 'no. Okey, bagay na hindi maganda 'no sa ugali, 'di ba yung wala kang respeto sa magulang ng person mo na hindi maganda yun 'no at hindi lang yun 'no, may sinasabi pa siyang mga negative things about friends ng ex mo rito 'no, sa mga high school friends niya, sinisiraan niya pa yung mga yun na parang, "Alam mo ganito naman kasi sila, eh, ganyan, ganyan," 'no. Parang ang nangyayari rito 'no, hindi ko alam kung anong meron ditong topak 'tong third party na 'to 'no, pero nakikita natin dito na parang pinag-aaway niya yung person mo at saka yung mga kaibigan nito. Or parang nilalayo niya yung loob ng person mo sa mga kaibigan nito or sa family niya na rin 'no. Parang may energy kasi dito na ang lakas ng topak nung third party na parang, "Sige ano mamili ka, ako o yung pamilya mo." 'Yan oh. Tandaan mo yung gumagamit siya ng mga ayan oh, Ten of Spades. Gumagamit siya rito nung mga nakuwento sa kanya na mga traumas or ng mga experiences 'no, noon na parang kunwari 'no, nung childhood baka may trauma siya sa kanya ritong family 'no, or sa kanya rito 'no, because we have here the emperor baka sa kanya ritong parent, baka it could be his or her dad 'no, or tatay niya ganyan 'no. So puwedeng baka nakakalimutan mo yung tatay mo na yan dati, 'di ba, ganito ganyan ginawa niyan sa'yo or sa family ninyo, may mga gano'n siya may mga sinasabing gano'n yung mga naghahalukay siya rito ng nakaraan 'no. So, parang may mga gano'n 'no, na parang gumagamit siya ng ganyan kapagka nag-aaway sila sinasabi, "Sige subukan mong umalis, ano hindi ka na rito makakabalik or pagbalik mo dito tatanggalin ko na lahat ng mga damit ko diyan, aalis na ako, lalayas ako." Gano'n 'no. So, may topak yung third party. Okey. So, nakita natin dito na yung person mo rito na hindi ko alam kung bagong lipat bahay lang ba 'to or bagong lipat relasyon lang ba 'tong person mo na 'to 'no, pero nakikita ko dito bagong, third party man ito o ito yung third party dati na nakita natin dito 'no, BI, bad influence ito 'no, sa person mo at saka ang pangit kasi ang gusto ng third party sa kanya lang umikot ng 360 degrees turn of events ang life ng person mo. Kaya kahit na parang gusto niya 'no, na mag-cut ties or mag-cut cords na yung person mo sa family nito, sa parents niya, sa kanya ritong mga kaibigan 'no, parang inuutusan niya. The third party is commanding your person to cut ties sa sarili niyang family. Nakuha niyo ba? Eh, tsaka ba't kailangan papiliin 'no, kunwari ganito 'no, o sige babe kahit nagpaalam naman yung person mo 'no, with the Six of Diamonds energy 'no, and the Ten of Diamonds, I mean the Ten of, Spades 'no. I do see na yung person mo kunyari ganito, "Babe magba-basketball lang kami kasi ano, eh, kita-kita kami ngayon nila ano." 'Di ba wala namang masama sa pagba-basketball 'di ba? Eh, so lumalabas dito na, sige wala ka namang ano 'di ba, 'pag lumabas ka diyan ng pintuan, tingnan mo. Parang gano'n yung energy niya, 'di ba may pangbabanta 'no? Parang wala namang masama do'n 'di ba, na maglalaro lang naman, aalis, nagpapaalam, mag-a-update 'di ba? O kaya kahit ganito nakakaloka, kahit na bibisitahin yung parents 'no, or yung family niya, kunyari ano, "Han, uwi muna ako ng probinsya next week kasi, birthday ng mama ko o ng kapatid ko," or ano ganyan 'no. Sige subukan mo lang na umalis. Parang malakas yung topak 'no, kaya yung joke natin kanina bagay na bagay 'no, kasi parang alien mag-isip 'tong third party. Kaya nakikita ko dito yung rason kung bakit galit sa kanya yung family ng ex mo. Kaya pinaghihiwalay sila ngayon 'no, dahil ganyan yung ugali niya.
okey. Yung iba puwedeng fresh pa lang kasi itong nangyari na 'to na lipatan ng relasyon, 'no. So, nakita natin dito 'no, na yung iba puwedeng hindi pa nila nakikita talaga kasi nga humaling na humaling pa sila sa third party 'no, crush na crush pa nila 'no. Kaya kahit nagka-crush na yung buhay nila rito 'no, go lang. Pero yung iba 'no, medyo nabuburyong na rin yung person mo with the third party kasi hindi niya dito maintindihan, parang konting-konti na lang, konting tulak na lang talaga mga babes 'no, parang, ma ma tawag nito, mawawala na 'no, sa pag-control ng emosyon ng person mo at baka makipagbangayan na siya rito, 'yan, sa third party, okey? Kasi hindi niya ma-gets, ano bang pinuputok ng butsi nito, parang kahit naman magpaalam o hindi galit pa rin. Kahit pupunta lang naman sa family, bibisita parang masama pa din, ano ba talaga dapat, 'di ba? Kasi nga, the third party is someone who's capital T-O-X-I-C, toxic, 'di ba? Toxic mga babes 'no, kaya kung sino man 'tong third party na 'to 'no, kaya ganyan siya na gusto niya umikot lang talaga yung life ng person mo 'no, sa kanya. Kasi sa person mo lang din kasi umiikot yung life ng third party. Bakit minsan wala ba siyang friends? Meron, pero hindi rin naiintindihan ng mga friends niya yung ganyang ugali niya rito. Kaya minsan parang ayaw na makipag-chat or makipag-usap ng mga friends niya sa kanya. Dumidistansya amigo yung mga friends niya sa kanya. Yan oh, Five of Hearts. So nakita natin dito 'no, na yung mga tao na malalapit din sa kanya 'no, nakikita natin lumalayo sa kanya. Kasi alam mo 'pag toxic yung ugali mo, toxic din talaga yung mabubuga mong negative na vibes, 'di ba? So gano'n yun, eh. So parang may sarili kasing mundo 'tong third party, parang kung ano yung naiisip niya yun lang yung tama, tapos kahit nabigyan mo siya ng payo or advice, hindi niya yun tatanggapin kasi nga may sarili siya rito 'no. Parang siya yung klase ng energy, kunyari nanghingi siya ng advice sa friend niya, 'pag nagbigay ng matinong advice yung friend niya pero masasaktan ego niya, hindi niya i-a-accept yun, 'di ba? Nanghingi pa siya ng advice. So nakita natin dito 'no, na malapit na ring maging over ang kanilang relationship na dahil palaging ganyan ginagawa ng third party. Ngayon, yung iba kasi sa inyo dahil halo nga yung energy natin dito, meron kasi bago-bago pa lang 'di ba, na kakaalis lang ng person mo kasi tumawid ng ibang relationship na hindi niya pa nakikita 'no, that the grass wasn't greener on the other side 'no. Pero makikita niya rin yun agad-agad because sa ugali ng third party. Di ko rin ma-gets yung ugali nito third party, eh. So nakikita natin dito 'no, na yung third party kasi umiikot yung life niya sa person mo. So gusto niya, umikot din yung life ng person mo sa kanya, 'di ba? Kaya kahit na mga small na mga bagay or mga maliliit naman na parang misunderstanding nagiging problema tuloy kasi pinalalaki niya. Gano'n, eh. So, nakita natin dito 'no, na pinaghihiwalay sila ngayon 'no, wala naman tayo ditong as in energy ng yeah, puwedeng nagsasama sila ngayon, pero yung iba puwedeng mag-boyfriend, girlfriend lang 'no, umuuwi pa rin sa house ng parents 'no. So, nakita ko na pinagbabawalan siyang makipagkita with the third party, layuan niya na ito 'no, yung mga friends niya gano'n din nagagalit na sa kanya 'no. So, nakita natin dito na, hindi nakabubuti. Kaya BI or bad influence ang third party sa person mo. Bagay na nakasisira rin ng relationship ng person mo at ng family niya at ng person mo at ang kanyang mga true friends. Kasali na yung mga high school tsaka may lumabas dito judgmental yung third party 'no. Akala mo naman ang ganda niya talaga, eh, 'no? Or ang gwapo niya talaga, eh, 'no? Kasi nakita natin dito 'no, that with the 8 of clubs hindi mapigilan bibig ng third party 'no. May binabanggit siya rito na kunwari ganito at tsaka hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob. Baka dahil rin sa mga traumas niya sa past. Meron kasi siya ritong mga karmas from the past na hindi niya rito aalisan pa. So, 'di ba kapagka meron tayong napapansin, yung normal na person
ang natural na reaksyon kapag may napapansin tayo sa isang person na alam natin na medyo offending, hindi natin binabanggit ng diretsahan, 'di ba? Kunwari ganito na example, yung kausap natin bad breath siya, 'di ba, o kaya ang baho hininga niya, 'di ba? Di natin sinasabi, "Uy, alam mo bili ka ngang toothbrush kasi yung baho ng hininga mo, eh." Especially kung hindi mo naman ka-close yung person, ang hirap sabihin nun, 'di ba? Kahit close mo, ang hirap sabihin, 'di ba? Pero siya, iba yung ewan ko ba't ganito 'to, kaya nga sabi ko sa inyo baka alien 'to, eh. Kasi nakita natin dito 'no, na ano siya, eh, parang normal sa kanya mang-offend ng tao. So, kung minsan sinama na siya, kasi ayaw sa kanya ng group of friends ng ano, eh, ng ex-person mo, eh, 'di ba? Ayaw siya ng family rito, eh, 'no? So, parang ganito siya, kunyari sinama siya sa gathering ng family nila, yung alam mo yun, yung negative na napapansin niya, hindi na lang niya itago sa isip niya, 'di ba? Sasabihin niya talaga. Kunwari ganito 'no, kunwari yung kapatid ng person mo, kunyari lang, mataba, 'di ba? Eh, imbes na sa itago niya na lang yun 'no, hindi niya naman alam pinagdadaanan ng tao, baka gusto magpapayat, 'di ba? Or baka naman parang nasi-stress kasi nga hindi makapagpapayat, lalo na 'pag masarap yung pagkain, 'di ba? Puwedeng sinabi niya diretso, "Uy, alam mo maganda ka kaso ang taba mo." 'Di ba? Gano'n siya, very straightforward o kaya 'no, dito 'no, sabihin natin sinama siya ng mga friends rito 'no, o sige gamitin na lang din natin ulit yung ginamit ko kaninang example 'no. Kunwari naamoy niya 'no, na hindi kagandahan yung hininga 'di ba, ng friend ng person mo 'no, imbes na iba na lang yung sabihin niya o kaya wag na lang siyang mag-react or magsalita, sasabihin niya, "Uy, alam mo, tama na 'yan, wag ka na kumain niyan kasi naamoy na namin yung hininga mo, eh." Knowing na hindi naman siya yung friend nun, yun ang friend ng person mo, 'di ba? So, siya nakakuha ng lakas ng loob, okey? Toxic 'to guys, toxic yang ano, person ng person mo ngayon, yung third party, hmm. Kaya pinaghiwalay sila ngayon. Kitang-kita ko naman nakaka-stress naman talaga rito yung third party. Kasi walang preno yung bibig niya 'no, kung ano yung gusto niyang sabihin yun na yun, ay. So, for the initials right in here, capital letter Y, capital letter N, capital letter O, capital letter E. And for the rest of the letters might not be capital, we have J, P, oh, JP, baka JP, no? Ang nickname or initials, just take only what resonates. U, L, and last but not the least, we have F. So yeah, again, in Uriana ani sarang I love and light. Annyeong.